ng pinya. May mag-inang Rosa at Pinang na nakatira sa liblib na lugar. Dahil mag-isang anak lang si Pinang, lumaki siyang sunod-layaw sa ina. Matwiran ni Aling Rosa, ay maliit pa naman si Pinang at matututo rin ang kanyang anak ng mga gawaing bahay kapag nagdalaga na. Subalit nagkamali siya. Hindi natuto ang kanyang anak. Bagkus, naging tamad ang dalagita. Ang alam lang gawin ni Pina ay kumain, mamintana, maglaro, maligo at matulog. Lagi pang nangangatwiran na pagod sa paglalaro kapag inuutusan ng ina, o kaya hindi nahahanap ang dapat na hanapin. Mahal ni Aling Rosa ang kanyang anak, kaya naman siya na lamang ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at inutusan niya ang kanyang anak na ipagluto siya ng lugaw. Sumunod naman si Pinang, ngunit nakalimutan niyang may niluluto siya. Kaya naman, nasunog ang lugaw. Gusto mang magreklamo ni Aling Rosa ay hindi na niya ginawa dahil kahit papano pinagsisilbihan siya ng kanyang anak. Minsang nagluto si Pinang ay umiral ang kanyang katamaran. Bawat bagay na hanapin ay tinatanong niya ito sa kanyang ina. Nanay, nasaan ang palayok? Nanay, nasaan ang kutsara? Nanay, nasaan ang sandok? Hanggang sa mainis si Aling Rosa at pasigaw niyang sinabing, Magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang mga hinahanap mo. lusnig ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw niya. Mahimik si Pinang at padabog na bumaba ng bahay upang hanapin ang sandok. Lumipas ang mga oras hanggang nalipasan na si Aling Rosa ng gutom. Nakatulugan niya ang paghintay. Nagising siya ng dapit hapon na. Kapit ng gumabi, ngunit hindi na narinig ni Aling Rosa ang kaluskos sa kusina. Wala rin siyang narinig na bubulong-bulong o pagdabog. Nabahala siya, kaya kahit may sakit ay pinilit niyang tumayo upang hanapin ang kanyang anak. Ni isa man sa kapitbahay ay walang nakakita kay Pinang mula pa kaninang umaga. Naisip niya na marahil nagtatampo lamang si Pinang dahil sa huling sinabi niya. Nagpagaling siya at nagpalakas upang hanapin ang kanyang anak. Ngunit nabigo siya. Hindi niya nakita si Pinang. Di kaya't lumayas na si Pinang dahil hindi na niya ito inaasikaso? O kaya naman nagsawa na ang kanyang dalagita sa pag-aaruga sa kanya? Mga katanungang ito ay nagsasalimbayan sa kanyang utak. Lumipas ang mga araw at lagi niyang inihiling na sana'y bumalik ang kanyang dalagita. Hanggang isang araw, napansin ni Aling Rosa na may tumutubong halaman sa bakuran ng bahay. Likas siyang maaruga, araw-araw niyang dinidiligan ito. Hanggang sa namunga na ang halaman. Laking gulat niya nang makita ang bunga. Hugis ulo ng tao at maraming mga mata. Bigla siyang nalungkot nang maalala niya ang sinabi niya sa kanyang anak. Katotoo nga ba ang sinabi niya? Napansin ng mga kapitbahay ang espesyal na pag-aaruga ni Aling Rosa sa halaman. Ang mga kapitbahay na nakarinig sa sagutan nilang mag-ina ng araw na mawala si Pinang ay madalas sabihing, "Inang niya iyan." Bilang pag-alala sa kanyang anak, pinadami ni Aling Rosa ang tanim at pinamigay ang iba sa iba. Pinyang pinamimigay niya, ikinukwento niya kung paano siya nagkaroon ng kakaibang halamang tanim. Mula noon, tinawag na pinya ang halamang may bunga na hugis ulo ng tao at maraming mata. Tutong sumunod sa mga utos ng mga magulang. Tamang disiplina ang kailangan upang lumaking masipag at marunong sa gawaing bahay ang mga anak.